Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Hamza Sheeraz ng United Kingdom kontra Austin Williams ng Amerika. Ang bakbakan na ito ay kasama sa undercard sa Bivol kontra Sainad ngayong Hunyo 1, 2024 nagaganapin po sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. Itong si Sheeraz at Williams ay nangangampanya naman sa middleweight division. Ang kanilang fight schedule ay 12 rounds of professional boxing. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan po lamang sa ating gagawing comparison, fight analysis. Malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang paboboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado, itong magkabilang panig. Mga lods, inanyayahan ko po kayo na panoorin ang buong video para makapag-desisyon po kayo kung pabor ba kayo sa aking prediction o hindi, na kung saan nais ko pong malaman dyan sa ating comment section. At dahil sa magkaroon niya po tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa paghayag doon po sa comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya. Dito sa ating munting channel, tayo po ay magkakaibigan, magkakapatid. Na kung saan malaya kayong magkomento kung ano ba ang dapat nating i-improve dito sa ating channel. Opo. Na kung saan pahalagahan ko po yan. Pahahalagahan ko po. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Amerikano na si Austin Williams. Bilang isang professional boxer, itong si Austin Williams mga lods, may impresibong kartada. 16 wins with 11 wins coming by way of knockout. Undefeated, walang talo, walang tabla. May 28 anyos, height 6 foot flat, reach 78 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 68%. Last fight, February 3, 2024, Armel Imbumbaya sa ang kanyang nakatunggali. Panalo itong si Williams by 7th round technical knockout. Eksperyensya o karanasan itong si Williams. Dati itong lumalaban sa amateur, katunayan. Dating miyembro po ito sa Team USA. Na may impresibong kartada sa amateur fights, 41 wins with 6 losses lamang. At nakasungkit din po ito ng mga patimbalak katulad ng USA Boxing Regional at yung Houston Golden Gloves. Sa skills sa taglay-taglay nitong si Austin Williams, all-around boxer po ito mga lods. Pagka sinasabing all-around, halos lahat ng galawan mayroon. Mahusay rin po ito sa teknikalan na laban. May taglay rin po ito na sweet science of boxing. Kaya kung naman nasabi na all-around boxer, dahil po sa early rounds, ano ito, parang technical fighter sa early rounds. Pinapanatili kanyang distansya sa kanyang mga kalaban, footwork, in and out, counter, defensive style, which is ginagamit ang ring, pinupuntusan niya ang kanyang mga kalaban, ganyan. Magaling sa opinsa, may husay din pagdating sa dipinsa, magaling sa puntusan. At hindi basta-basta po na magaling lamang sa puntusan dahil may kakayahan din po ito namang knockout. Kaya ko naman nasabi na all-around boxer ito. Sa later rounds kasi mga lods, pagka alam na niya na kaya niyang saluhin ang mga suntok ng kanyang katunggali, nakipagsabayan ito, nakipagtututo ito mga lods. Kaya bagamat may husay ito sa sweet science o boxing, pero nag-take siya ng risk. Dahil, siyempre, sa later rounds nakipagsabayan siya, hindi may iwasan na hindi rin po siya matatamaan. Although, hindi siya malimit na tatamaan ng solido. Pero natatamaan mga lods na posibleng pagka napuruhan, may kalalagyan. Pero masasabi kong may tibay itong si Austin Williams dahil hindi ko pa ito nakikita ang napabagsak. Opo, hindi ko pa ito nakikita na napabagsak.
uga, pero sa bagsak hindi po. May tibay ang Amerikano na ito. Ngayon sa panig naman ng taga United Kingdom na si Hamza Shiraz. Pangalan ng Muslim ito mga lods. Hamza Shiraz. Parang pangalan ng Muslim. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. Bilang isang professional boxer, itong si Hamza Shiraz may impresibong kartada. 19 wins with 15 wins coming by way of knockout. Undefeated. May edad 25 anyos. Height 6 foot and 3 inches. Reach 74.5 inches. Orthodox naman ang kanyang stance. Knockout ratio 78%. Last fight, February 10, 2024. Liam Williams ang kanyang nakatunggali. Panalo by first round technical knockout itong si Hamza Shiraz. Karanasan o eksperyensya nitong si Hamza Shiraz. Mga lods, dati din po itong lumalaban sa amateur. Ayon po mismo kay Hamza Shiraz, nagkaroon siya ng 100 wins with 14 or 15 losses lamang. So maganda ang kanyang record. Dito naman sa professional boxing, magngalan din po tayo ng mga dating opponent nitong si Shiraz na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at higit sa lahat, nagluklok sa kanya diyan sa world ranking, diyan sa middleweight division. Nanguna si Liam Williams, which is kilalang boksingero po yan, si Dimitro Mitrofanov, at si River Wilson Bent, na kung saan may mga magagandang kartada po ang mga boksingero na yan. Ang nasungkit pa po lamang ni Hamza Shiraz dito sa professional fights, WBC Silver Middleweight title at ang WBO European Middleweight title. Sa skills naman na taglay-taglay nitong si Hamza Shiraz mga lods, boxer puncher, pressure fighter style, malimit natin nakikita sa kanya. Defensive style, which is yung kanyang pagbabackpedal, ginagamit ang ring. Iniikot-ikotan ng kalaban, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, at siyempre magaling din po ito na counter puncher. Taglay naman ito ang hand speed, power, timing at accuracy. Pag makapabor ang boksingerong ito, agresibo. Napakadami nito kung bumabato ng suntok na kung saan mga lods, accurate. Puro tumatama talaga ang suntok. Ngunit may nakita akong mga kakulangan kay Hamza Shiraz pagdating po sa depensa. Oo. Para siyang si David Benavides. At malala pa nga itong si Shiraz mga lods dahil wala talagang head movement ito. Although may cover din, pero yun nga, sa depensa siya may kakulangan. At isa pa mga lods, nakita ko na itong bumagsak. Pero hindi niya ininda. Bangon agad. Hindi ko man lang nakita. No? Solido, tumama sa kanya. Pero hindi siya nagugroge. Bagkus lalo siyang naging parabang nagising mga lods. Ganyan ang nangyari sa kanya. So may tibay. Lamang, siyempre, pagka sinasabi natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon madala ang tibay na yan. Lalo na't mataas din po ang knockout ratio nitong si Austin Williams. Okay, ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa ranking ng boxing scene dyan po sa middleweight division sa kanilang pagbibigay ng rank 1 to 15. Itong si Austin Williams, rank 5 sa WBC, rank 2 sa WBA, rank 5 sa IBF. Samantala, itong si Hamza Shiraz, rank 2 sa WBC, rank 1 sa WBO. So, parehong nasa world ranking ang dalawang maglalaban. Pero may kalamangan lamang si Hamza Shiraz dahil po naging rank 1 na ito sa WBO kung sino po ang may hawak sa WBO dyan sa middleweight division. Sino bang may hawak nga pala? Ay si Pundura, hindi ako nagkamali kasi si Tim Cho. Oh, hindi. Super welterweight pala sila. Super welterweight pala si Tim Cho mga lods. Junior middleweight pala sila. So hindi ko alam hindi ko nasuri kung sino ba yung may hawak sa WBO dito sa middleweight division. Pasensya na po kayo. So parehong nasa ranking po ang dalawang maglalaban. Ngayon dadako na tayo sa edad ng maglalaban. Si Hamza Shiraz 25 anyos lamang. Si Austin Williams 28 anyos. Sa madaling salita, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. 50-50. Parehong nasa prime eh. Ngayon, dadako tayo sa height, reach, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po si Hamza Shiraz ng 3 inches kay Austin Williams, which is 6 foot and 3 inches ang height nitong si Shiraz, 6 foot flat itong si Austin Williams. Ngunit pagdating sa reach, lamang naman po o bumawi si Austin Williams. Bakit? Ang reach nitong si Williams ay umaabot po sa 78 inches, samantala itong si Hamza Shiraz ay mayroon lamang 74.5 inches. So bumawi, matangkad nga si Hamza Shiraz, pero bumawi naman sa reach si Austin Williams, na kung saan gamit na gamit po yan sa sungkit-sungkit na suntukan mga lods, lalo na't
may husay din po ito sa teknikalan or sa sweet science of boxing. Itong si Austin Williams, gamit niya yan. Pangsungkit. Ngayon, dadako tayo sa kanilang knockout ratio at stance. Orthodox si Hamza Sheeraz na may knockout ratio na 78%. Southpaw naman si Austin Williams na may knockout ratio na 68%. So, nandito tayo sa comparison. Lamang sa power si Hamza Sheeraz. Pero bibihira siya mapapalaban sa mga southpaw na katulad nitong si Austin Williams. Unlike dito kay Austin Williams na malimit na papalaban sa orthodox mga lods, posibleng magiging mahirapan si Hamza Sheeraz dahil nga magkaiba ang stance ng dalawang maglalaban. At delikado sa untugan po ito dahil hindi po magkapareho ang kanilang stances. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity fights. So, pareho silang napapalaban sa buwan ng Pebrero sa taong kasalukuyan. So, parehong aktibong-aktibo ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako tayo sa kanilang eksperyensya. Parehong may background na dating lumalaban sa amateur. At sa uri ng kinalaban dito po sa professional fights ay hindi rin po magkakalayo. 50-50 sa karanasan ng dalawang maglalaban. Sa skills, all-around boxer kontra boxer puncher. Mga lods, may kalamangan ang all-around boxer doon sa boxer puncher. Oo, may kalamangan. Pero nakadepende pa rin po yan sa diskarte na magkabilang panig. Sino llamado? Para sa akin, 55-45 lang din po. Lamang si Austin Williams sa skills. Oo, siya po ang lamang sa skills dito. May kalamangan. So, 55-45, ganun ang nangyari sa skills. Lamang si Austin Williams. Sa pangkalahatan, sino llamado? 50-50 lang din po. Bakit? Okay. Sa height. Oo, 6 foot and 3 inches ang height ni Sheeraz. 6 foot flat lang si Austin Williams. Pero bumawi ito sa reach. 3.5 inches. Kaya mga lods, sa power, oo, lamang si Hamza Sheeraz, 78%. Pero sa 68% knockout ratio nitong si Williams, mga lods, konti lang ang diferensya. At ikombinasyon pa natin sa skills. Kaya masasabi kong 50-50. Oo, 50-50. Pahirapan sa pagpili mga lods. Ang matinik na counterpuncher na si Hamza Sheeraz o ang may tagline na sweet science of boxing na si Austin Williams. Kayo, kanino kayo? Okay, official prediction po natin. Hamza Sheeraz by knockout. Anong round? Siguro nasa mga 8 rounds. Mula first round hanggang 8 rounds. Posible niya magawang mapabagsak or may knockout si Austin Williams. Ngayon kung sakali, mawi sa puntusan dahil hindi lahat ng mga naglalaban na knockout artist ay puro sa knockoutan na uuwi, kundi mayroon ding pangyayari na nauwi rin sa puntusan. Kahit sabihin natin parehong knockout artist, kasi may posibilidad na dahil sa may kakunatan ng maglalaban, makakayanan yung mga pamatay na suntok, ganun. Volume puncher si Sheeraz. Magaling naman na magaling sa puntusan din itong si Austin Williams. 50-50 sila sa dyan, lods, sa puntusan. Kasi yung volume at itong si Austin Williams naman ay magaling din sa puntusan. So 50-50. Pero comparison o prediction na ito, para sa akin, bagamat 50-50 ito, si Hamza Sheeraz pa rin ang pabor ako na pwede niya may domina ang buong laban. Gamit nga po yan yung kanyang pagka-agresibo, pagka-volume puncher at siyempre combination sa power. Dahil sa 50-50 itong ating comparison at pinili ko na, may official prediction na tayo na para sa akin si Hamza Sheeraz ang manalo by knockout or sa puntusan. Sa panig naman itong si Austin Williams, gamit ang kanyang hand speed, gamit ang kanyang husay as a technical fighter, all-around boxer, pwede niyang masamantala ang kakulangan sa depensa nitong si Hamza Sheeraz.
na kung saan pwede niyang mapuruhan si Hamza Shiraz, sanahin ang pagbagsak at knockout din po mga Lods. Dahil mataas din po ang knockout ratio nitong si Austin Williams. Ngayon, kung kakayanin ni Hamza Shiraz ang power na taglay-taglay ni Austin Williams, sabi ko na kanina, 50-50 ito. So, may tsansa rin pong manalo. Hindi kagulat-gulat na manalo sa puntusan itong si Austin Williams. Bakit? Sa kanyang skills. Magaling sa puntusan ang boxingerong ito. Na kung saan posible niyang maidomina din ang buong laban at makapagpatama ito ng mga malilinis na patama. Magawang may outbox niya, magawa niyang makalamang sa mga malilinis na patama dahil pwede niyang masamantala ang kakulangan sa depensa nitong si Hamza Shiraz. Di kagulat-gulat na manalo din itong si Austin Williams sa pamamagitan po ng puntusan. Tandaan natin na 50-50 lamang sila sa ating ginagawang comparison. Sa ranking ay pareho din po silang nasa top ranking. Ito yung laban na pautakan. Sino ang mautak? Mga Lods, kapansin-pansin na sinasabi ko kung sino mautak. Kung gagamitin ni Austin Williams ang kanyang sweet science of boxing mula 11 rounds hanggang 12 rounds, outbox ang sasapitin ni Hamza Shiraz. Lalo na may kakulangan sa depensa. Pero tandaan natin na matinik na counterpuncher si Hamza Shiraz. Imposibleng hindi magkamali si Austin Williams sa early rounds or sa later rounds mismo. Dahil siyempre, pagkaalam na ni Williams ang hangganan, limitasyon ni Hamza Shiraz, makipagsabayan ito. So, may posibilidad na makakounter din po si Hamza Shiraz na kung saan magandang laban po talaga ito. Pautakan ito mga Lods. Lulusot kaya ang agresibo. Mga Lods, malimit na kahinaan ng mga all-around boxer ang agresibo. Jeroen Angcahas kontra Martinez ba yun? Yung Puerto Rican ba yun? Ang kalaban niya. Magaling sa teknikalan or boxer punches si Jeroen. Ang kalaban naman niya, agresibo. Boxer punches pero agresibo. Maraming nagsasabi na technical fighter si Jeroen Angcahas, magaling sa teknikalan. Pero ano nangyari kay Jeroen na ano siya, parang na-outbox siya mga Lods. Kaya ganyan. Hindi ko man sinasabi na ganun, posibleng ganun ang mangyari kay Austin Williams. Pero yun nga, magandang laban po talaga ito. Ma-action ito. At pwede rin mawi sa boring. Kasi itong si Austin Williams, kung ang gagawin lang nito, gusto lang manalo, ay siyempre, ako man yan. Kung gusto, ayoko matalo, edi gagawin ko ang lahat. Pwedeng tatalunin ko lang to sa puntusan. Sweet science of boxing, which is alam ni Austin Williams yan. Kaya mga Lods, bagamat pinili ko si Hamza Shiraz dito na para sa akin siya pong mananalo, pero hindi ka gulat-gulat na si Austin Williams ang mananalo sa laban ito sa pamamagitan po ng puntusan dahil pagkayan ay ang gugustuhin lang ay ang manalo. Sweet science of boxing. Hit no hit mga Lods ang tatakbuhan nitong si Austin Williams. Panalo nga naman siya dahil boring. Boring na laban ang may sweet science of boxing. Pero, epektibo. Kung gusto mo lang manalo. Pero sana, lumaban ng husto itong si Austin Williams. Kasi, yun ang gusto natin mga boxing fans. Ang umatikabong suntukan. Ma-action na labanan. Hanggang dito na lamang ito Madong Sports PH. Maraming salamat po.